I've been on the grind all summer. I could really use a bag right now. Yeah, yeah, I've been on the grind all summer. Yeah, but I could really use a bag right now. I just need a bag right now. Need a bag right now. Yeah, I just need a bag. Need a bag right now. Need a bag right now. I just need a bag now. I'm just milking this. See, I'm a cash cow. If I hear about another lame rapper in the game, can't promise I ain't gon' lash out. I just want a bag, need a bag, yeah. Drippin' in finesse, got the swag, yeah. Knocking over any rapper in my path, yeah. She gave me brain till my brain blast. Make my brain splatter, brain matter, then she came after me. I've been on the grind all summer. I could really use a bag right now. Yeah, yeah, I've been on the grind all summer. Yeah, but I could really use a bag right now. I just need a bag right now. Need a bag right now. Yeah, I just need a bag right now. Need a bag right now. I just need a Oh guys, tara, session tayo. Yun nga, dito na naman tayo sa On Cafe at kasama natin ang ating nag-iisang head barista na si Mark Twain para ma-encourage tayo sa kanyang kwento kung paano siya nakapag-apply at nakarating dito para magtrabaho sa abroad. Tara, kilalanin natin siya. Mark, ano ba yung mga pinagdaanan mo habang nag-a-apply ka papunta dito sa Saudi? Yun, yung pinagdaanan ko actually, may work ako previous as a barista din. Tapos pandemic yun, isa sa parang magde-decide sila na magbabawas ng mga empleyado. Tapos isa ako sa mga napiling natanggal. Oh, grabe Mark. Grabe pala yung pinagdaanan mo bago ka nakapunta dito. Tapos, ano yung nangyari sumunod? Yun. Tapos, pag-uwi ko ng gabi, nag-scroll ako sa Facebook. Tapos, bigla akong nakita yung isang post, sabi, need barista, Saudi Arabia, sabi. Tapos, nag-reach out ako. Tapos interested, tapos edi yun, punta daw ako nagbigay sila ng date tsaka ng place. Tapos pumunta ako sa lugar na yun. Saan ka nag-apply pala? Anong agency? Manpower Agency sa Paco, Manila. Manpower Agency, baka naman, joke lang. Yung mga gusto mag-apply, Manpower Agency daw, sabi ni Mark. Paki-browse nyo na lang. So moving on Mark, ano yung mga challenges na nakaharap mo sa pag-a-apply mo? Yung challenges na yun, actually, final interview na. Tapos, galing pa akong Pampanga, Paco, Manila. Hindi ko alam yung Manila eh. 3 PM yung call time ng interview. Tapos 5 PM nakarating ako dun sa mismong spot ng pag-interviewan. Tapos ako pa yung last na darating. Eh di 110 kami. Ako yung ako yung pinakahuli as in patapos na. Tapos in God's will, parang ang galing. Tapos sabi ko, di natapos yung interview. So 110 na yun, kukuha lang sila ng dalawa. Tapos isa ako dun sa dalawa na kuha na yun. Grabe. Ano yung sa tingin mo na naging movement ng God dun sa situation mo? Dahil alam mo na ginawa mo na lahat ng paraan na kaya mo para makapag-apply at makapunta dun sa interview. Ano yung pinaka naging sa tingin mo movement ng Lord sa'yo nung time na nag-aantay ka para ma-hire sa trabaho? Actually, napakagalit kasi parang humingi ako ng sign sa kanya eh. Sabi ko, Lord, feeling ko sa akin at parang ramdam ko na eh. Lord, sa akin na to, sabi kong ganyan. Tapos nagdadasal talaga ako, nasa basa ko, bigay mo na sa akin to kasi kailangan ng pamilya ko yung suporta ko. Tapos yun, ang galing. Tapos bigla akong, nung pagkatas talaga ng interview, inapol ako nag-interview. So, tinanong ako, ikaw ba yung Twain? Opo, sabi ko ganyan. Tapos, natanggap ka po, ito na po yung requirements mo. Tapos pinalakad na, yun, ang galing. Oh, grabe, no? Talagang ang ating Diyos ay nagsasagot ng panalangin. Diba? So, ano yung
Ano yung encouragement mo sa amin, Mark? Ano yung mindset ng isang tao na aspiring na maging barista dito sa Saudi? O yun, tulad ko, di ba, sa previously I said, isa ako sa mga natanggal doon sa previous work ko na nakaramdam ako ng disappointment sa sarili ko eh. Sabi ko, feeling ko kaya natanggal ako kasi hindi ako magaling. Pero hindi ko ginawang ano yun, hindi ko ginawang lang yun para tumigil ako doon, para hindi na ako to keep going. Tapos sabi ko, ayun, parang ginawa kong motivation yun. Parang yung nakita kong dating dito lang ako, parang pinasa ko pa yung standard ko, parang gano'n. Grabe. So, ang sabi ni Mark, huwag na huwag kayong susuko. Pwedeng maranasan nyo yung disappointments. Tapos parang mawawala ka ng tiwala sa sarili mo na parang hindi ako magaling, ganyan. Pero wag kayong mag-focus doon kasi sabi nga nila, God has a purpose eh. Siguro parang hindi sa yung bagay na yon, kaya parang pinalis ka sa sitwasyon ni God na may mas better na darating. Ito yun, nasa abroad na ako. Grabe, ang ganda ng sinabi ni Mark. Ang ganda ng sinabi mo, bro, na pag may isinara ng pintuan ang Diyos, pagbubuksan niya tayo ng isa pang magandang oportunidad ulit. Ang kailangan lang natin ay tiwala sa sarili. Pati na rin sa Diyos. At tiwala sa Diyos. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Ang susunod naman natin i-interviewin ay si Kuya Rafi, isang supervisor dito sa On Cafe na Pilipino rin. Tara at ma-inspire din tayo sa kwento niya. Itanong na rin natin yung performance ni Mark dito. Joke lang, Mark. Okay. Grabe, Mark. Good job, Mark. Good job. Thank you. At ayan nga guys, eto na ang supervisor ni Mark na si Kuya Rafi na nandito rin para encourage tayo sa kanyang journey naman sa pag-apply papunta dito sa Saudi. Kuya Rafi, taga saan ka ba sa atin? Tubong Mindanao po ako, sir. Mindanaon ka pala, kuya. So, ano yung mga bagay na pinagdaanan mo nung ikaw ay nag-a-apply dito sa abroad? At ano yung nag-motivate sa'yo na mag-apply papunta dito? First of all, siyempre sa kahirapan ng buhay, pamilya, mga kapatid ko. So, kailangan kong silang tulungan. So, yun yung maging motivation ko para mag-abroad. So, kuya, grabe, no? Para talaga sa ating pamilya, gagawin natin ang lahat para matulungan at makapag-provide para sa kanila. Grabe, kuya, umpisa pa lang talaga na-inspire na kami sa'yo. So, kuya, ano yung mga pinagdaanan mong challenges nung pag-apply mo papunta dito? Sa pag-apply naman, sobrang hirap. Totally na parang sumuko ka na, parang uwi ka na lang ng Mindanao para magbungkal ng lupa, mag-harvest ng palay. Pero hindi ko sinuko yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya kahit na umabot ako ng 1 taon doon sa Maynila, nagkipagsapalaran ako doon para makapag-apply dito sa abroad. Anong agency mo pala, kuya, sa Pilipinas? Ang unang agency ko is sa East West. East and West. Saan yung office nila, kuya? Doon sa Makati. Makati. So, naging Makati boy ka pala for some time. So, ano yung kuyang masasabi mo na naging kilos ng Panginoon sa'yo nung time na nag-a-apply ka? So, sobrang blessed ako kasi kahit papano, kahit anong hirap na pinagdaanan ko sa Manila, lagi kong sinusurrender sa Panginoon yung mga pangarap ko, yung gusto kong maabot sa buhay. So, actually, blessed talaga ako kasi hindi niya ako pinabayaan. Kaya lahat ng mga problema ko, lahat ng mga hinaing ko, nilalapit ko lang sa Kanya. Yun lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon dahil saka tutulungan Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Paano mo nasabi na, eto na yung kilos ng Panginoon sa buhay ko nung time na nag-aantay ka? Kasi yung isang sitwasyon, kuya, na talaga naisip mo, ito na yung kilos ng Panginoon sa sitwasyon ko ngayon. Kasi nung time na yun, yung hirap ko sa Maynila is parang susuko na ako. So, lagi na lang ako pupunta ng church. At sinasabi kong ito na yun kasi yung humingi ako ng mga sign, kumbaga. Humingi ako ng sign na pag nakapasa ako sa interview na to, so, para talaga to sa akin, hindi ko to susukuan. So, yun yung motivation ko. Paano ka natanggap, kuya? Paano mo na-receive yung confirmation sa'yo ng agency na tanggap ka na? Yung uuwi na sana ako kasi wala na eh. Sabi ko, wala na akong sobrang wala na ako. Nakikitira lang ako sa mga kamag-anak ko. So, tinawagan ako ng agency na, kailangan mo magbayad ng placement fee. Yung another problem na naman na pero hindi ko sinukuha yun eh. Mag-lending lang ako para lang maka-apply ako dito. Yung pasalamat ko sa Panginoon na hindi niya talaga pinabayaan. Grabe.
Kapag hindi tayo sumuko at inasa natin sa Panginoon, sabi nga ni Kuya Rafi, magpo-provide siya para sa atin, para matupad yung mga pangarap natin, at para makita natin kung ano yung kaya niyang gawin sa sitwasyon na meron tayo. At yun naman ang may babahagi natin sa mga tao na makikilala natin sa buhay natin, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Grabe, ang ganda ng kwento mo, Kuya Rafi. So, kumusta naman si Mark sa trabaho pa? Okay lang din. Kahit na nung una medyo pasaway, pero nahihilot naman natin yun. Oo. At saka alam niya yan kung anong pagmamahal ko sa mga staff ko dito. Yung patas lang. Tatrabaho, dito tayo para magtrabaho, para sa ating pamilya. Yun lang. Bigay mo yung best mo sa trabaho para bibigay rin ng kumpanya yung best nila para sa iyo. Tama. So, Kuya, ano yung encouragement mo or ano yung dapat na mindset ng isang tao na gusto mag-apply at magtrabaho sa abroad? Simple lang. Kumaga, wag mong sukuan yung pangarap mo. At saka pag ando na yung pangarap mo, hawakan mo ng maigi. At saka alagaan mo. At saka bigay mo yung best mo para ipakita sa company mo na karapat-dapat ka sa ganyang posisyon. At saka yung Panginoon, hindi naman niya nakapikit. Lagi yung nakatingin sa atin kung anong pangarap natin. Basta ibigay mo yun ang pinaka-best mo. Kumaga, magtrabaho ka na galing sa puso. Hindi nagtatrabaho lang para sa sahod. Yun dapat. Para gusto mong umangat, siyempre, pakita mo yung kung anong kaya mong ibigay sa kanila. Yan pa. Grabe. Thank you, Kuya. God bless. Sobrang na-encourage kami. Sobrang na-encourage kami sa kwento mo, Kuya. Thank you po, Kuya Rafi. Sa Kuya Rami po, Rami. Kuya Rami. Sorry, Rami. Kuya Rami pala. First time kasi kaming nagkita ni Kuya Rami ngayon. Kasi day shift sila ngayon sa opening, Kuya. Ngayon ko lang siya na-meet. And siyempre, hindi natin palalagpasin yun. Kasi nga, ang goal natin sa mga videos natin is ma-motivate tayo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa abroad. So, Kuya Rami, thank you, Kuya Rami. God bless po. God bless din po sa inyo lahat. Binabati pala namin yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, lalo na sa Pindon family, Pareño family, at saka mga sa asawa ko dyan, kay Rachel Moralde. So, binabati ko kayong lahat. Binabati ko rin pamilya ko sa Pinas, mga Bagang, Mercas, tsaka Moreno. Ingat kayo lagi dyan, miss you all. For more motivational video, please share and follow Calido Family Vlogs /session #Kingdom Mindset. Yun! Huwag niyong kalimutan. Okay siya? Ayos!